Yon mga kanegosyo, no? So ngayon lang natin napatakbo ulit tong motor natin na si Monarch. At naisipan natin na mag-rides ngayon guys. Mini rides lang naman. Punta tayo sa bahay ng aking bebe sa San Guillermo. Papalagay tayo ng hook para meron tayong gagamitin na lalagayan ng mga pinamili. Punta tayo sa accessory shop ng isang kakilala, ka-teammate natin sa basketball. Yan. So yun mga kanegosyo, no? Naikabit na natin yung lagayan ng or sabitan ng helmet dito. Medyo iniwas natin kasi ano siya, tatama yung cover nitong ano niya, nitong compartment. Kaya medyo binaliko natin ng konti. Inilihis, hindi naman binaliko, kumbaga inilihis lang para ano, para ma-open pa rin yung compartment guys. Bili tayo ng siomai pang merienda ng ano ko, ng bebe natin. Yan. Siomai nga kuya. Yun guys. Kung gusto nyo bumili ng siomai, bili kayo kay kuya. Tapos piliin nyo yung Japanese flavor na siomai. Yun. Yun mga kanegosyo, may isa nang nakapansin sa motor natin. Astig doon ng motor natin guys. So yun, sabi nga nung isang kasamahan ko na isang vlogger din, syempre hindi naman to performance motorcycle. Sabi niya kasi naglalaro kami ng basketball, may motto siyang sinabi, if you cannot perform, Japorms, sabi niya. So hindi naman na kailangan i-explain yun siguro guys. Pero sa mga hindi nakakaintindi, kasi sa basketball hindi naman na kami nakikisabayan sa mga bata dahil may mga edad na kami.
Yung stamina namin is wala na, o puro ano na, puro ano na lang kami, papawis. Hindi na namin kaya makipagsabayan guys, so binabawi na lang namin sa forma. So if you cannot perform, perform, sabi niya. Ayan guys, takbuhang pogi lang tayo guys, takbuhang pogi. Hindi tayo tatakbo ng masyadong mabilis kasi unang-una mapayat itong motor natin, magaan, 110cc lang ito. Tamang patakbo lang tayo guys. First time ko palang ginamit tong helmet natin na full face kasi laging half face ang ginagamit natin. Sa mga naghahanap ng helmet na classic, try nyong bisitahin si MR Moto or Mr. Moto. Located siya sa ano guys, sa Cauayan City. Sa kanila rin yung ano pala, yung Blooms Cafe. Meron silang coffee shop doon. Doon sa coffee shop na yun mismo, nandun din yung kanilang shop ng motor. Hindi pala shop ng motor. Andun yung kanilang shop ng mga motorcycle accessories and riding gears. Yung mga ano nila guys is naka-sale naman. And minsan negotiable pa siya guys. Nagbibigay ng discounts and special discounts yung may-ari nung MR Moto or Mr. Moto sa Cauayan. Ayun guys. Next, bili tayo ng bili tayo ng Entengs cheese desal dahil mahilig ang cheese ng ang ating bebe. Yun. Ayun, so Sunday ngayon guys, pupunta tayo sa San Guillermo. Bibigyan natin ng pasalubong si Bebe. Japanese siomai and cheese desal. Yan, sa may mga checkpoint guys. Checkpoint sila dahil sa Comelec. Comelec checkpoint. Ganitong oras ang mga checkpointan nila guys. Tsaka sa gabi i-start din sila mag-checkpoint sa gabi, especially mga alas 6, ganun. Okay. Naisipan nating patakbuhin si Monarch dahil medyo matagal-tagal na rin siyang nakatenga doon sa ating sala. And ngayon lang ulit tayo makakapag-upload guys. Dahil medyo busy tayo sa ating work and mini business. Yan, so far okay lang sa akin yung speed ni Monarch dahil isa siyang classic bike, 110cc, hindi naman pang ano,
Di naman siya pang karirahan or what. Oo, maganda siyang pang cruising kasi yung speed niya is katamtaman lang. Hindi naman sobrang bagal, hindi rin sobrang bilis. Para sa akin gusto ko siya dahil naibibigay niya naman yung gusto kong speed. Tsaka hindi ako mabilis magpatakbo. Gusto ko lang yung parang nagtutour lang lahi or nagko-cruise. Yan, kumbaga binabawi ko lang sa aesthetics or yung forma ng motor natin dahil ang classic bike ang sarap lagyan ng mga accessories. And intended talaga siya sa pang ride. Yun yung ano niya. Yan. And isa pa palang nagustuhan ko guys kay Monarch natin, ang lambot ng suspension niya guys. Yung tagtag is hindi mo ramdam na ramdam talaga. Hindi sing pagod ko dun sa motor natin dati na si NMAX. Ni-ride ko siya dati, medyo hindi ko nagustuhan yung kanyang stock na suspensions. And nalalakihan ako. Gusto ko hindi nalalakihan, nalalaparan pala. Medyo malapad siya. And tiptoe ako sa kanya. Dito kasi medyo okay yung ano ko dito. Yung toe ko pagka nasa naka-stop and nasa ground. Kay NMAX noon guys, tiptoe ako sa kanya and ang lapad kaya hindi ko ma-enjoy yung ride. Pero dito dito sa Monarch guys, masasabi ko na nag-enjoy ako dito sa ride niya dahil na-miss ko rin kasi na magmotor ng semi-auto. Kumbaga hindi siya ganun na nakakabagot. Pero syempre isa-sacrifice mo konti yung comfort dahil kailangan mo mag-shift ng gears. Hindi kagaya sa NMAX or sa mga automatic scooters na hindi mo kailangang mag-shift ng gears or mag-cambio, kundi pipigain mo lang. Ayan, dire-diretso na. Ayun. Nandito na pala tayo sa sa Apanay Alicia. At papunta tayo ngayon ng San Guillermo. Ayun pala guys, sa mga hindi nakakakilala sa akin dahil hindi pa naman tayo ganun ka sikat na vlogger or content creator. Ako nga po pala si Negosyo TV, taga Isabela. At dati po akong nagtitinda ng sapatos. Nag-start po ako ng pandemic 2020 around February, ang alam ko February 2020. And nung pandemic guys, na-challenge tayo at parang lumabas yung pagiging entrepreneur natin. At yun nga, humanap tayo ng paraan guys para kumita that time. And isa sa mga nakita kong opportunity guys noon ay magbenta ng original na mga sapatos. Kasi sobrang baba ng mga sapatos nung time na yon. And nakabenta naman tayo ng maraming pairs, pero hindi na natin na-continue guys dahil naging employed tayo bigla. Nung time kasi na yun guys, nung pandemic na yun, talagang walang pasok, hindi ka pwedeng lumabas. Kaya parang naghanap tayo ng paraan para makasurvive at kumita. So far naman nakaano naman tayo.
nakasurvive hanggang ngayon. So na-stop yung pagbebenta natin guys dahil naging employed nga tayo, and ngayon ang kaya yung pangalan ng channel natin ay naging negosyo, kasi business ng sapatos. So hindi ko na pinalitan kasi parang yun yung roots or origin ng vlog natin or yung channel. Kaya yun, forever nang magiging Negosyo TV ang pangalan ng ating channel guys. Ayun. Yeah, masusubukan na itong motor natin sa mga paakyat-akyat. Ganda ng panahon ngayon guys, maaraw. Pagka ano kasi guys, uulan, aaraw. Ngayon lang tayo ulit nagmotor guys, kaya sarap. Ang sarap. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa ngayon guys, ang pinagkakaabalan pala natin is employed tayo. Employed tayo, and at the same time may mini business ang ating pinagkakaabalahan ngayon guys. Medyo mainit sa pakiramdam guys itong init nya. Paano pa kaya kung summer na siya? Baka mas mainit na ang pakiramdam. Buti na lang nakabili tayo ng hook. Pero baka pipinturahan ko ito ng itim dahil kulay itim ang ating motor. Natutuwa ako sa mga reaction ng ano pala natin na mga kanegosyo, no? Mga nakakakita nitong motor natin dahil minsan pinagkakamalan talaga nilang e-bike dahil meron siyang touch or itsura ng pagiging e-bike dahil dito sa headlight niya. Oo. Nakakatawa lang reaction guys dahil e-bike nga daw itong ating ating motor. Kaya minsan napapasabi na rin ako na e-bike nga ito. Tapos sabi ng mekaniko kanina, e-bike, sabi niya. E-bike pero may tambutso, sabi niya. Yan, walang katao-tao masyado ngayon dito guys dahil Sunday, walang pasok. This is our second time I think na magmo-motovlog. At ayun, ginagamay pa rin natin ang pagmo-motovlog. Sana matanggal na yung ating expression na puro dahil maraming parang nai-irritate doon sa tag dito, nai-irritate sa pag-aan natin. Dahil yun ang expression natin. Kaya may umaatras guys. Atras yung low bed. Siguro merong ipapasok na ano, may ipapasok na equipment or isasakay dahil umatras. Iyan mga kanegosyo, no? Yan. So yan, nakapasok na siya. Punta na tayo guys. Woo! Tapok. Alikabok. Malikabok siya guys. Kaya ano siya. Medyo binagalan natin. Hindi natin sinundan. Dahil maalikabok. Yes, sarap. Sarap ng
Sarap ng ano niya, ng lamig niya guys. Mainit-init pa. Mainit-init pa. Ayan. So titignan natin yung tulay mamaya. Baka pwede tayong dumaan na sa isang way papunta dun sa Echage. Dahil ano naman tayo guys, dahil ito trinay lang naman natin na iikot. Yan, looking at it, mukhang passable naman ang ilog ng Echage mamaya doon sa may bandang Anafunan. So doon naman tayo dadaan para maiba naman yung daanan guys. Punta lang tayo magmerienda sa bahay nila Bebe. At parang mini ride na rin natin to. Medyo wiggle lang yung ano natin guys, yung puwitan, kasi nabanggit dun sa ano namin, GC ng Monarch ay medyo ano nga daw to, medyo wiggly yung ano niya dahil mapayat nga at manipis yung kanyang ano body, madali siyang naihahangin. Ayun mga kanegosyo, no? Oo. Dito tayo sa may magandang ano ngayon, magandang daan ng papuntang San Guillermo. Itong part na to guys is barangay Angadanan pa rin to. Ay hindi, bayan ng Angadanan pala. To ay parte pa rin ng bayan ng Angadanan. Oo, yun. Ayun mga kanegosyo, nag ano tong camera natin, nag tuhat siya, GoPro tuhat nakalagay. And yun, pinagpahinga lang natin saglit kasi medyo uminit siya guys. Kaya ngayon lang natin ulit na on. Nandito na tayo guys, malapit na tayo sa pupuntahan natin sa bahay nila Bebe. Medyo pa ano kasi to, paloob. So itong bayan ng San Guillermo, di na natin na videohan kanina yung kanilang munisipyo, pero mamaya try natin kasi ano naman manggagaling naman ako dito sa ano, sa kanila. Kaya yun, itatry natin na i-video mamaya yung ano nila, yung bayan nila or yung municipal hall. So yun mga kanegosyo, no, papauwi na tayo. Galing tayo sa bahay nila girlfriend at malamig na guys. Hindi naman na siguro mag-ano tong si GoPro. Hindi naman na siguro magtutuhat. Kaya takbong alalay lang, then try nating putol-putulin yung video natin para hindi mag GoPro too hot itong ano natin. Yan yung simbahan guys, Catholic Church. Kasi ito yung simbahan, ay yung ano nila, pinaka-munisipyo. Yan ang munisipyo ng San Guillermo. O papauwi na tayo, dadaan tayo mamaya dun sa isang way na kung saan ay diretso na tayo sa baryo ng Echage. Then hindi na siya dadaan sa highway. Mamaya na lang tayo dadaan sa highway pag malapit na tayo sa bahay. So hindi na rin natin na ano pala kanina na videohan yung arko ng San Guillermo. So ito yun guys, ito siya yung arko ng San Guillermo. Sana maabutan natin guys yung nagbebenta ng gulay at bibili tayo ng kanilang panindang bulaklak ng kalabasa. So meron pa yata guys, meron pa. Mabalim pa yata sabong manang. Ati pang pakbet nga nakawan niya. Adamat supot mo niya man nga mabaling nga isabit dito eh. Dati ko manang, dati sabong ti karabasa. 10 na lang po isa. Kanak ti upat. Tapos kastoy nga pang kwa. Pang pakbet.
Mano dati mat manang? 20. Ilan pong ganyan? Dalawa na lang din yata para ano. Mano amin? Mano? 80? 80? Ay, sige. Thank you. So yun mga kanegosyo, no? Sa halagang 80 pesos meron ka ng meron ka ng pang ano, pang pakbet. O, saan ka makakita nun guys? And ang advantage mo, nakahiwa-hiwa ka na yung ano niya, lulutuin na lang talaga. Isa sa mga perks ng nasa province, mura ang gulay. So yun mga kanegosyo, no? Medyo malapit na tayo dun sa lilikuan natin papunta dun sa susulpot sa mga baryo ng Etiague. Ayan. So dito guys, dito yung susulputan natin, which is Barangay Loria, yung ano natin. Parte pa rin siya ng bayan ng Angadanan. At ito yung ano guys, yung parang nagkokonekta papuntang mga baryo ng Etiague, which is Forest Region and Riverside Region. Yun, so papadilim na siya guys. Hapon na talaga. O ito, may badadaanan tayo mamaya dyan na overflow bridge. Ang mga talagang parang sinaunang tulay yung itsura niya. Walang harang sa both sides. Ganyan ang mode of transportation dito sa province. Yan. Yan. Kaya may tubig dito mga kanegosyo kasi ano to, merong bukal dyan sa taas. Kaya unlimited ang supply ng tubig dito sa area na to. Yan, namatayan siya ng ano, matayan siya ng makina. Yan. Nice one, Manong. Ang dulas guys. Yan, ito guys yung ano, yung overflow bridge. So this is Anafunan area. Anafunan. O pagka umuulan at walang tigil ang ulan, lumulubog itong bridge na to guys. Minsan not passable. Sarap lang sa pakiramdam guys na nakakapagmotor na ulit ako. Kasi ang tagal bago ako nagmotor ulit. Yun guys, mararamdaman mo yung usok ng mga sasakyan. Alikabok, direct sunlight. Pero syempre pag wala naman yung mga yan, mararanasan mo rin naman na ano, merong fresh air, merong magagandang tanawin. Kailangan syempre kailangan mo rin mag-ingat para hindi ka naman maka-encounter ng ano. Be responsible rider lang. Yan o, kagaya yan o. Kailangan magaling kang umiwas para ano, yan o. Ayun, tumalon si Manong. Sobrang talon nung ano niya. Sobrang talon. Talagang molyeng-molye ang kanyang ano, suspension.
tumatalon guys. So yun, kanina pa rin warning itong ano natin mga kanegosyo, no? Kanina pa rin warning itong fuel natin, pero hindi pa rin siya nawawalan, kaya hindi talaga siya accurate. Dito na tayo sa poblasyon. Ganun lang. Poblasyon na tayo guys. So, pupunta tayo, magpapagas muna guys. Ayun na yung kanto ng bahay kanina. sa kaliwa yung kanto ng bahay natin, pero magpapagas muna tayo kasi nagwa-warning na siya. Ayoko naman na sa susunod na gamit empty tayo. Yan, so pultang tayo. Pultang ko yan. Ay. Premium ito ba? Premium. So yun mga kanegosyo, no? Super duper pultang naman yung ginawa niya dito sa ano natin. Umapaw pa. So ayan, tatawid na tayo guys. At so yan. Punong-puno guys ng fuel. Yung ating sko po. So dito yung papasok sa bahay. Akala daw scooter naman.